Hello, what's up mga sir, madam, idol? Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa ating iba't ibang leather boots na gamit sa pagtatari. At ang number 1 po kasi ng ginagamit ko ay ang MRM boots, no? Pag-usapan natin kung ano ang mga advantage at disadvantage at kumbaga pag nilay-nilayan natin kung alin ang maganda. Dahil para sa akin sa MRM boots po ako. So, ayun mga sir, madam, idol, pasensya na kayo, no? Dito ko napili na maggawa ng bidyong ito dito sa lugar kung saan ako gumagawa ng Calandius oil. Mga sir, idol, tingnan nyo, ito may ginagawa kasi ako. Ayan, dalawa po yan, dalawa. Hindi pa po yan tapos at ito po yung pangatlo, bali ginawa ko muna siyang table. Ayan. So, ngayon simulan natin mga sir, idol, no, sa mga sinaunang pagtatari po. Kasi ang gamit po kasi natin dati ay yung wala pa pong mga boots, ay yung 2 metro ang haba ng pansapin, yung ganito po, no, 2 metro po ang haba. Wala po tayong boots na gamit no, paunan na lang and then tali tapos yung pansapin. Nung mga panahon na yun mga sir, idol, pagdating po sa sabungan, literal po talagang nangyayari. Marami pong umiikot ang tari, namimilay. Kaya po lumabas ang mga klaseng boots way back 2001 to 2005. Namamayagpag na po ang iba't ibang leather boots or tinatawag na rubber boots, yung isang klase, no, yung yung ginagamit ni Mang Carding Manaloto. Yun po ang wala ako Pero pagdating po sa Mexican common leather boots ngayon, yung common talaga siya, kalimitan siya po yung makikita ninyo sa mga pagtatari. Tapos meron pang binigay sa akin ng isang matanda na sarili niyang gawa din, yung tinatawag niyang traditional leather boots. And then may boots pa na yung may kasama ng paunan. Ayun po. At ang ginagamit ko po ay itong MRM boots. Yan, ito po ang aking ginagamit. So, bakit nga ba naglabasan ang mga iba't ibang uri ng boots? Sa aking pananaw mga sir, madam, idol, kaya lumabas ang mga iba't ibang uri ng boots dahil nga para maiwasan yung pamimilay at yung pagpihit ng ating tari. Tulad nga ng nasabi ko, literal noon sa sapin na mahaba, maraming umiikot ang tari at namimilay kaya hindi natutuloy ang laban. So lumabas ang mga boots, medyo na-prevent po ang pamimilay, pero meron pa rin, hindi pa rin po nawala iyon. At yung pagpihit na andoon pa rin po. Sa aking pananaw kasi mga sir, idol, kung halimbawa ang gamit natin common leather boots, sa sapin na ganito, sa kapal po natin siyang itinupi-tupi, yung pag-ikot sa sa paan ng manok, sa kapal, pag pinisil mo po yan is may bounce po. Oras na ihataw ni manok, nasisiksik, at kahit maganda po yung pagkatali natin ay gumagalaw po yung ating naikasa. Kasi pag naisiksik, napalo, lalong sumiksik yung sapin, ang tendency po is luluwag po yung ating tali. Yun po ang aking obserbasyon. Ngayon, dito po sa
sinasabi kong MRM boots is dito ko po nakita na halos kumpleto na po siya. Marahil sa mga susunod pang henerasyon ay may makakapagpalabas pa ng ibang uri ng boots. Pero sa ngayon, ito po yung pinaka-the best sa akin. Dito po, nagtatari po ako ng 3 minuto kung medyo bibilisan ko, or 5 minutes pitex-pitex na pagtatari. Kaya po dito ako sa MRM. Ganito lang po kasi siya ikabit, mga sir idol, ano. Kung halimbawa po, ito po yung paa ng manok. Ayan. Ano lang po Yan, isang ikot lang po tayo. Tapos tupi, balik. Tapos na po tayong magsapin sa taas kaagad. And then balik na po, dito na po tayo sa baba. Yan. Isang ikot din. Kung ano pong ginawa natin sa taas, yun din po yung gagawin natin sa baba. O yan. Tapos na rin po tayong magsapin sa baba. And then ilalagay na po natin yung ating boots. And then yung ating paunan. Ang paunan po, depende po kung ano pong kasa ang ating gagawin. Pwede po nating lagyan ng pinakamaliit or medium, mga ganun po. Yan, isang ikot lang po tayo dyan, yan. Tapos ang tira is dito na po. Dito na po tayo sa taas, oh. Yan. Oh, kung may tira man sa baba, itupi mo na lang po yan. So magpapatong ka na ng tari. Kaya napakadali lang po. At less po siya sa pamimilay. Kabaliktaran po nung sinasabi nung iba na kapag ka maiksi daw po yung sapin natin, mamimilay daw po agad yung ating manok. Which is, sa tingin ko, is kabaliktaran. Kasi sa aking pananaw, pagka ikaw ay nagtatari na marami kang ikot na ginawa, halimbawa 3 patong muna, yun ang kano. Gumagamit din po ako kasi nung mga nakaraang taon pa, gumagamit po ako ng ganito. Yun, common na boots, common leather boots. 3 ikot muna, 3 rin sa baba, and then saka po ito ilalagay. And then saka mo na iikutan mo na naman. So kumakapal po. Hindi po natin nasisiguro doon na maaaring medyo napahigpit na tayo. Doon po ang magiging sanhi ng pamimilay. Kung naluwagan naman po natin, yun naman po ang magiging sanhi ng pagpihit ng ating tari. Hindi po pareho dito sa sa MRM natin na matigas po kasi ito. Oh. Matigas po kasi, kaya ang palo ng manok natin is walang bounce. No, yung ng tari natin hindi nagba-bounce. Hindi pareho doon sa makapal yung inikot natin na tali ng sapin. Pagka pumalo po si manok natin, may bounce, at pag nasiksik yun, ang tendency po yung tali natin luluwag, kaya ang tari natin medyo maglalambada na po. Kaya sa lahat ng boots, mga sir idol, sa lahat ng boots na aking mga nasubukan, nagsimula sa Mexican leather boots, traditional boots, common leather boots na may kasamang paunan, at itong ating MRM. Dito po ako sa MRM pumermi. Dito po ako nagpermis. Kasi dito po sa MRM is mabilis. Dili na ta maghisgot anak bay. Kay basin pikado ta ba, mapikado. Mapsipyat ta ba, masipyat. Ma-violation ta ana, ma-violation. Ayun. Okay mga sir idol.
Sa mga gusto pala ng ano no, alam ko pag napanood nyo ang video ito is mayroong mga magtatanong pa rin saan nakakabili ng ganito dahil wala ka pong makikita nito sa online, sa Lazada, sa Shopee o sa mga ibang bilihan ng mga accessories ng pagtatari. Ang nagbebenta lang po nito na na-orderan ko ay si Bongis Red Sea. Bongis Red Sea, search nyo po yan sa Facebook. Sa kanya po kayo makaka-order ng MRM boots. Itong MRM boots po mga sir, madam, idol, ay ginagamitan ko po ito ng natural na design ng tari natin, yung nakasanayan natin. Ginagamitan ko po ito na kung ang gamit kong tari ay semi, sangkong or sangkong, pwede pa rin po dito. Pero mas mainam kung makakakuha kayo ng MRM boots na pang sangkong talaga. Kay Bongis Red Sea lang din po kayo makakakuha ng ganon. Ang akin po kasing MRM boots ay dalawang klase na. Meron po akong pang kaliwa at meron pang kanan. So ayun mga sir idol, sana ay mayroon kayong napulot ng konti. Mabilisang ano ko lang po kasi to, gawa ng content dahil 9 days na po akong hindi nakakapagawa dahil naging busy po ako sa paggagawa ng ng kalan. So ayun, medyo slight lang ang paliwanag natin dahil dili na ta maghisgot ana kay mga ipit ta uy. Maipit ta ba? Maipit. Ayun mga sir idol, hanggang dyan lang muna tayo no. Sa MRM ay 18 inches lang po ang ating pangsapin. Kumbaga yan, pag tinuwid ko po yung aking kamay, hanggang dito lang po sa aking siko. Kaya napakabilis lang pong ikabit. Sa lahat ng boots, ulitin ko, sa lahat ng boots na aking nagamit, dito po ako sa MRM.